Hello guys! Welcome! Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung kaninong energy to. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give it a message for collective. Kaninong energy to? Give it a message for collective. Kaninong energy to? Oh, lumalabas dito yung Aries, merong Leo, Sagittarius. Meron din ako nakikitang Gemini, Aquarius, and Libra. Merong Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, and Pisces. Halos lahat andito. Nakikitaan ko dito, meron ditong tao na mas pinili niya yung kapayapaan niya. Lumalabas dito, mas pinili niyang palayain yung sarili niya. So, nakikitaan ko rin dito, no? Meron ditong tao kang kadiling na gustong makipag-ayos. Yung bang tipo na gusto na ng tao na to ng kapayapaan sa'yo. Yung iba sa inyo, mahal ka pa rin ng tao na to or pwede rin meron pa rin kayong nararamdaman sa bawat isa. Lumalabas dito, no? Mahal nyo naman ang isa't isa. Nakikitaan ko dito, kaya malakas yung Leo. Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito na unti-unti niyang nahanap yung kapayapaan niya dito, no? Nagiging siyang matagumpay dito. Meron ako nakikitang paglago pagdating sa kanyang finance dito, no? Meron ditong abundance, kasaganahan na naghihintay sa taong ito. Sa ako pati pamilya, nagiging maayos at masagana dito. So, nakikitaan ko rin dito, no? Meron ditong achievement na na-receive. Itong tao na to, lumalabas din dito, yung iba sa inyo merong pamana, merong jackpot na nangyari, may malaking kita na dumating, may perang dumating. Maliban sa'yo, masaya din ang buong pamilya. Pareho ka, lahat kayo sumasaya dito dahil sa mga achievement na nare-receive mo. Kumbaga, natutuwa yung pamilya mo sa'yo na unti-unti mo nang nakakamit yung dream mo, unti-unti mo nang nakukuha yung pinapangarap mo. Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito, meron ditong taong gusto makipagkasundo sa'yo. Lagi itong nakasubaybay sa'yo. Ini-stalk ko natin sa social media. Kung ano man ang klase ng social media na naka-sign in ka, no? Nakikitaan ko dito na lagi itong nakasubaybay sa'yo. Meron akong nakikitang nasa LDR situation, yung iba sa inyo. Pero kahit nasa LDR situation kayo ng tao na to, no? Nakikitaan ko dito na andun yung tiwala niyo sa isa't isa. Yung iba, hindi halos lahat sa part na to. Andun yung pagtitiwala, hindi naging hadlang yung layo niyo sa isa't isa. Andun yung katapatan niyo sa bawat isa. So, lumalabas din dito yung genuine love ng tao na to. Kahit ba may mga problema, konting tampuhan na nangyayari sa inyo ng tao na to, andun pa rin yung kanyang pagmamahal sa'yo, okay? Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito, andito ka sa moment na minamahal mo muna yung sarili mo. Meron ditong tao na ako muna mamahalin ko. Tama na muna yung mga kaguluhan na nangyari sa akin. Focus muna ako sa sarili ko. Ganun ano, meron ditong tao na gano'n na nakatuon siya sa kanyang sarili, paglago, iniingatan niya, inaalagaan niya sarili niya, nag-aayos siya, nagpapaganda siya, nagpapagwapo siya, ganun.
Kumbaga, tinatanggalan niya na yung mga masasakit na nangyari sa kanya dito at tinutulungan niya yung sarili niya. So, unti-unti niyang nakakamit yung tagumpay niya. Meron akong nakikita yung iba sa inyo, marami kang pinagpipilian, marami kang choices. Kumbaga, open sa'yo ang pagkakataon. Maraming pagkakataon na dumarating sa buhay mo na mamimili ka na lamang dito. Kung alin, kung sino, yung pipiliin mo. Kung unahin mo ba yung pangarap mo, kung unahin mo ba yung love life mo, kaibigan mo, pamilya mo. So, marami kang option. Nasa sa'yo yung decision dito kung alin ba yung pipiliin mo. Kung karera mo muna, love life mo muna, o pamilya mo muna. Meron akong nakikitang Year of the Snake, Year of the Dragon. Yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito na umaapaw yung pagmamahal mo, no? Ikaw yung tipo ng tao na mapagmahal, mapag-aruga, andun yung iyong love sa mga tao na nasa paligid mo. Once na ikaw ay talagang nagmahal, no? Todo-todo, bigay mo lahat. Hindi mo itinuturing na iba tong mga taong ito. Maging kaibigan mo, kasintahan mo, asawa mo, pamilya mo. Andin yung care mo, andin yung pagmamalasakit mo, andin yung pagiging mong mapagbigay sa kanila. Abot ng iyong makakaya. Kaya dito, no, bless ka dahil ganun yung katangian mo. Binibless ka dito pagdating sa financial. Meron akong nakikita dito, yung iba sa inyo, meron ditong tao na nag-betray sa'yo. Meron nag-betray. Pero alam mo, kahit binitray ka ng tao nito, hindi naman ikaw naapektuhan sa betrayal na ginawa ng tao na to. Bagkus, inayos mo yung sarili mo. Bagkus, nakita mo dito yung kapayapaan mo. Baga, malawak kasi yung pangunawa mo. Alam mo, kapag halimbawa, hindi umaalis ang isang tao or nanloko sa'yo, tinatanggal lang sa'yo. Alam mo dito na hindi siya nararapat sa buhay mo. Kumbaga, andun yung lawak ng pangunawa mo sa nangyayari. Yung iba sa inyo, spiritual awakening ka, kaya ganun na lamang yung kalawakan ng pangunawa mo na kapag ang tao'y umalis sa buhay natin, ibig sabihin, hindi to para sa atin. Nilalayo tayo sa mga taong hindi karapat-dapat para sa akin. Kung saan, aware ka dun. Ito lang nakikita ko. Kaya dito, binibless ka dito, umaapaw yung biyaya sa'yo. Kumbaga, nakikitaan ko rin dito, ginagabayan ka dito, no? Kung ramdam mo na wala kang kadamay, wala kang kakampi, meron akong nakikita ditong kakampi ka. Kumbaga, andyan yung guardian angel mo nagbabantay sa'yo. Andyan siya para gabayan ka. So, lumalabas dito, kahit marami kang mga pagsubok na kinakaharap dito, andyan yung gabay mo, sinusuportahan ka. Kasi kung makikita mo sa star, may natapon. Okay, may natapon at ikay sumasalok ulit. So, kahit may natapon dito, kumbaga pinuno mo yung iyong baso dito, no? Pero natapon. Ibig sabihin nito, may inalis man sa'yo, pero meron panibago, okay? Kumbaga, okay lang sa'yong alisin tong tao nito kung alam mo namang ikabubuti mo to. Ganon. So, lumalabas dito, may dumarating sa buhay mo na betrayal. Pero ganun pa man, naunawaan mo din ito na dumating to sa buhay mo para mas malaki yung ma-achieve mo. Nagkakaroon ka ng malawak na pangunawa na dumating to sa buhay ko dahil meron tong mas malaking kapalit para sa akin. Ganon. So, lumalabas dito, nagkakaroon ka ng malaking pangunawa sa sitwasyon na kinakaharap mo. Kasi alam mo dito na hindi ka pababayaan. Alam mo dito na meron dumarating, may mga pagsubok na dumarating, pero inaalis din sa'yo. Kumbaga, andun yung lawak ng pangunawa mo sa sitwasyon. So, lumalabas dito, yung iba sa inyo, wala pa kayong usap ng tao na to, yung nag-betray sa'yo.
wala pa kayong pagkikita. Kung mag-aaramdam mo sa sarili mo na hindi naman ikaw yung nawalan, oo, may nakuha siya sa'yo, oo, naloko ka nito or nagbetray siya sa'yo, pero malinis ang konsensya mo, ay siya, dala-dala niya yung bigat ng konsensya niya pagdating sa'yo, okay? So dito, lumalabas na mas talo tong nagbetray sa'yo kasi ikaw, malinis yung puso mo. Wala kang iniisip na kung ano pa man, bagkus pinapalaya mo tong tao nito. Samantalang itong tao na nagbetray sa'yo, oo nga't ikaw ay naloko ng tao nito, pero yung damdamin niya, hindi buo, hindi mapayapa. Kasi habang buhay niyang kikim-kimin yung konsensya na yun, ano. So, kung wala naman siyang konsensya, ipagpasa Diyos mo na lang siya, okay? Kasi naman itong mga nanloko sa'yo o nagbetray sa'yo. Nakikitaan ko dito wala kayong usap ng tao na to. Wala pang pagkikita kayo ng tao na to, no? Pero kung madalas mo makita yung 11-11, ibig sabihin na to, no, tinanggal ka sa masakit na experience na to. Tinanggal ka sa mga taong hindi totoo sa'yo para makamit mo itong tagumpay na naghihintay sa'yo. So, lumalabas dito, kahit hindi kayo nakikita ng tao na to, kompleto ka rito. Okay? Meron ako nakikitang magandang balita dun sa iba. May parating kang balita. So, meron kang mababalitaan dito. Kung ano man yung balitang yun, ano, mabilis to. Breaking point. So, lumabas na dito, no? Nasagad na yung limitasyon mo. Kaya dito, meron ka ng final decision. Okay? So, nakikita ko dito, merong limitasyon or meron ka ng pinuput na limitasyon sa sarili mo. Meron ka dito ang boundaries. Yun nga, alam mo na yung boundaries mo, iniingatan mo na yung sarili mo, merong karma. Alam mo sa sarili mo na lahat ng mga nangyayari sa'yo, merong kakibat yan na karma, good or bad, ano. At nandun sa mga tao nanloko sa'yo. Kaya dito, no, easy-easy ka lang, chill-chill ka lang. Kasi alam mo sa sarili mo na darating at darating ang araw na yung ginawa sa'yo, marireceive din ng tao na yon. Kasi naniniwala ka dito sa karma. Yung consequence ba ng ginawa? Yung cause and effect. So, lumalabas dito, ngayon, nagiging ka lang kalmado, hinahayaan mo na lang yung sitwasyon na nangyari sa'yo kasi alam mong may darating at darating din yung karma ng taong nanakit sa'yo or yung nagbetray sa'yo. Naniniwala ka na lang na si universe na lang ang bahala, si God na lang ang bahala dun sa mga tao na nagbibigay ng pasakit sa'yo. Kasi dito, hinahanap mo yung balance mo, hinahanap mo yung harmony mo, hinahanap mo yung kapayapaan mo. Dun ka nakatuon sa peace of mind at dahil ayaw mo magulo yung isip mo. So, dito, no, andito ka sa stage na nag-grow ka, nagmamatured ka na. Kasi, nababalabalansin mo na kung ano yung sa tama at sa hindi. So, dito, lumalabas yung maturity mo kasi hinahayaan mo siya. Kumbaga, nagkakaroon ka ng malawak na pangunawa sa sitwasyon na kinakarap mo na kahit masaktan ka, andun yung lawak ng pangunawa mo. Andun yung lawak ng, yun nga, yung sinabi ko kanina, pangunawa mo sa sitwasyon na kinaharap mo dito sa tao na to. Kasi andito ka na sa maturity. Clarity. So, lumalabas alam mo kasi yung totoo. Nakikita mo na dito yung lahat-lahat. Nagiging malinaw na sa'yo lahat-lahat. So, nakikita ko dito, alam mo na yung gusto mo. Alam mo na yung intention mo. Alam mo yun na yung katotohanan. So, nakikita ko dito, nagkakaroon ka ng kaliwanagan. Okay? So, merong curse. Dun sa iba, no? Meron ditong hindi inaasahan. Meron nagsumpa. Meron dito nagbibigay ng negative mindset. Okay? Kung mapapansin mo naman yun sa sarili mo. Yung iba sa inyo, ito yung betrayal na ginawa, no? Dahil meron kang pwedeng kaibigan to, pwedeng malapit sa'yo. Yung ba tipong hindi mo inaasahan kung bakit ka gagawa ng hindi maganda pero ginagawan at ginagawan ka pa rin.
Wag kang mag-alala, no? Kung sinumpa ka ng tao na to, hayaan mo ang karma ang kumilos dito. Huwag kang gagawa ng paraan para ikaw yung balikan ng karma. So, hayaan mo lang tong tao na to na nagbibigay ng pasakit sa'yo. Kasi may curse, merong witchcraft dun sa iba. May negative mind kung madalas kang nag-iisip ng mga negatibo. So, once na napanood mo to, maiintindihan mo na kaya pala ako nag-iisip ng negatibo, no? Dun papasok yung pray. Magdadasal ka na matanggal yung ganong mindset mo. Protektahan ka sa anumang masamang intention, ano? So, lumalabas din dito na makikita mo yung katotohanan. Magiging malinaw para sa iyong lahat. So, sinasabihan ka dito, magtiwala ka. Kasi yung cause at effect na ginawa ng tao na to sa'yo, aanihin niya to, okay? Halimbawa, kinurse ka ng tao nito, sinumpa ka ng tao nito. Pero highly protected ka dahil nagdadasal ka. Kumbaga, andun yung linis ng puso mo. Hindi ka maapektuhan ng witchcraft na to. Kasi, pag sigad na yung kumilos, at sigad sa kay God ka talaga nagtitiwala, na alam mong hindi ka niya pababayaan, hindi ka maano kahit anong uri ng sumpa na iba to sa'yo. Kasi sigad na yung magpoprotekta sa'yo. Kaya dito, no, sinasabihan ka dito, manalangin, manalig ka. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. So, sinasabihan ka lang dito na itong mga pagsubok na kinaharap mo, mapagtatagumpayan mo to. Ito na nga, nare-receive mo na nga dito yung blessing. Pwedeng nangyari na to. Or pwede rin ramdam mo to. Okay? Itong witchcraft or iba naman sa inyo, hindi naman halos lahat sa part na to. Okay? Pero ganun pa man, nakikita ko dito, mahahanap mo yung peace of mind mo. Balance, harmony. Dito ka patungo. Magtatagumpay ka rin dito. Ayan. So, kung meron kang kakilala dito na merong galit sa'yo, may away sa'yo, ipanalangin mo. Ipanalangin mo yung taong yun ay matauhan sa kanyang ginagawa. Magbalik loob, kumbaga. Ayan. Kasi, yung inggit kasi, yun ay bigla na lang tinatamaan. Yung inggit, tinatamaan. Kahit sino pwedeng tamaan ng inggit eh. Yun nga lang, depende sa'yo kung paano mo i-handle yung inggit na yan. Kung gagawin mo ba sa masama o gagawin mo ba sa mabuti. Yung inggit na nararamdaman mo. Pero kung halimbawa, naiinggit kasi isang tao, pagdasal mo, Lord, tanggalin mo yung inggit ko. Hindi to nararapat sa puso ko. Ganon. So, hindi maiwasan talaga makaranas ng inggit. May yung bang mahihalin tulad yung buhay mo sa buhay ng iba. Ganyan. Hindi maiwasan yun. Kaya yung iba nakakagawa ng mga something na course, ganyan. Dahil sa inggit. Ayan. Simula pa lang ng una, may inggit na talaga. Okay? So, dito, kailangan mo lang matutunan kung paano alisan yung inggit na nararamdaman. Kasi pag nakakaramdam na ng inggit, dyan pinapasok ng kalaban eh. Okay? Ito lang yung nakikita ko. So, mainam po, magdasal palagi. Tanggalin yung mga sama ng loob. Or kung nakakaramdam ka ng inggit, ipagdasal mo. Kasi andito na tayo sa sitwasyon na malapit na. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.